What up mga 18, what up mga pointers? So ngayon manonood tayo syempre ng update sa ating mahalima, no, sa SB19, no? And eto, manonood tayo ng updates kay Miss O. Syempre siya talaga yung mga updated pagdating sa mga ganito, no? And ako talaga, aminado ko sarili ko na wala masyadong update sa mahalima, no? So ayun, ayoko nang patagalin pa to dahil gusto ko na makita kung ano meron sa SB19. And ngayon pahinga sila, lalo kung may ganap pa rin sila. So without further ado, let's all watch this. Japanese netizens react to SB19 Gento translated to Japanese on TikTok. Oh? A certain Japanese TikTok account posted a clip from SB19 Gento music video with Japanese translation for its followers. And it has gained attention from Japanese netizens, and of course, hindi rin magpapahuli ang mga Pinoy, lalo na ang mga 18. Narito ang mga naging komento from Japanese netizens with translations. I thought I could understand something even though it's obviously not Korean, but it was Philippine dollars. No wonder I can understand it, lol. Start listening to the song Crimson too, sure. Sunny was dancing with Philippine dollars. I thought it was Korean dollars song. This song was from a Filipino group. It's addictive. I'm half Filipino, half Japanese. Oh, grabe oh. So, I thought it was a Korean dollar song. I don't know kung nagsabihin ng Korean dollars or pero tingin ko kasi yung napapansin ng mga Japanese is yung SB19 is Korean group, no. Pero yun na misunderstood nila yun, no? Pero kasi ang SB19, ilang beses ko na sinabi sa inyo, matagalan na lang nahiwala yung sarili nila sa ganung image, no. Para sa akin, matagalan na lang nahiwala yung ganung image, no. Pero I think tingin ko sa mga hindi fan ng SB19 or hindi nakasubayba sa SB19, yun ang iniisip nila. Kasi wala tayong magagawa yun. Napakalaki talaga ng impluwensya talaga ng K-pop, no, kahit saan pa kayo pumunta, no. Kaya ayun yung tingin nila. Magtanong nga kayo kahit sino, tanong kayo dyan sa kakilala nyo na hindi wala masyadong alam, sabihin nyo, uy, ano yan, K-pop yan, mga ganyan, di ba? Kaya ayun, pag wala kayo talaga masyadong alam, talaga yung naisipin niya. Pero pag once na naging fan kayo, talagang malalaman nyo yung history and talagang napakalayo ng SB19 sa K-pop, mga K-pop group. Yang siya was dancing. What is this song? Thought it was cool. Wow, it's really cool. Kaya mo nabibilib na sila, nalaman nila yung yung meaning nung kanta. I don't know kung paano nila translate yung, kasi syempre si Pablo nung ginawa niya, syempre nung sinulat niya ng Tagalog yun, yung rhyming nun, yung meaning nun, yung pagka-double meaning nun, hindi ko lang alam kung paano nagawa nila ng translation, pero solid yun, no? I think yung gumawa ng translation na to is half Filipino or half Japanese, or baka full Japanese siya pero marunong siya mag-Tagalog, no, or baka full Filipino siya pero marunong siya mag-Japanese, no, baka ganun, no, or vice versa, no. Kaya talaga na-translate niya na maayos yung kanta talaga, in every lyrics. I thought it was good, so I watched the MV. The shower scene was too racy and my voice came out. Was this song an idol song? I thought it was a rapper song. It was too rough, cool. I love your face and voice. Yun, oh, grabe, oh, nakakatuwa yung mga gandong comments sa mga Japanese, no, mga Japanese peeps. Let's go, no. And ito yung mga nakikita mong gandong klaseng mga comment, talagang nakakataba ng puso. Syempre, mahalima yung SB19 is Pinoy yung mga yan, as in mga Pinoy. Tapos nakakita ka ng ganito, pinupuri ng ibang lahi ang Pinoy, no. Parang at the same time nakakatuwa rin para sa atin, no. Paburo. I think sasabihin niya Pablo. What is the name of the red-haired person? So that's Stel and Paburo Heart. So may natuwa kay Pablo and meron din na talaga kay Stel, no? Si Stel kasi grabe yung charm niyang batang yun talaga, grabe yung charm niya, yung kakulitan niya, yung charisma niya, yung humor niya talaga, no? And si Pablo talaga is iba yung dating niya talaga, iba yung atake niya, iba yung atake ng aura niya talaga. Kaya I think talagang maraming na kay Pablo talaga, like nabibighani. Let's go, tama ba yung term ko, nabibighani? Again. It's interesting that it's become popular in Japan too, lol, in the Philippines, to laugh out loud in the Philippines. It seems that only people are annoying. And my mommy is one of them, lol. It seems that these people said that they would surpass BTS and my mommy hated it so much that I laughed. Viva is coming, only the song sounds familiar. So, kita mo dito yung nanay siguro na ito nag-comment, no, is I think is a BTS fan. So nagalit siya, no. I think it's not possible naman, no, na syempre maangatan ng SB19 ang BTS, no. Hindi ko sinasabing maangatan nila yan very very soon, pero
iba kasi talaga pag yung yung BTS kasi sobrang taas na ng fame. I think posible yan, no? Pero syempre idol nila yan. Pero may kasabihan nga tayo, no, gawin mong inspirasyon. Ewan ko lang kung tama yung gawin mong inspirasyon yung mga idol mo, tapos pag naging inspirasyon mo yan, magigawin mo silang inspirasyon para matalo mo sila. Parang ganun yung term, no? Para mas lalo kang maano. Ang problema lang, pag tinalo mo sila, next niyan, ang goal mo, di ba? Kaya mahirap din yung ganun. Dapat may certain goal ka na hindi lang idol mo higitan mo. And nakikita ko nga sa SB19 talaga, no, yung goal talaga nila is world domination talaga, no? So ayun, endless yan. Parang para sa akin, endless yung goal na yan. Wag world domination. No? Kasi syempre, wala ka naman sinabing USA domination. Wala naman sinabing Australia domination. Mga ganun. Talagang world, buong mundo. No? Like, hindi sila titigil hanggat hindi marinig ng buong tao, ng lahat ng tao, yung kung ano ang SB19. No? So, ayan, nakakatuwa. The era of P-pop is coming. Yan, no? And yun, nakikita nyo naman na kahit yung mga Japanese peeps, no, talagang alam nila sarili nila na yung P-pop is, ayan na, malapit-lapit na dyan yung P-pop, no. Kahit ako na-excite na ako na makilala ng ibang lahi ang ating sariling atin, no, sariling 18. Let's go! So, only the song sounds familiar. Only the song sounds familiar, matik yan. Kasi, alam nyo naman yung naging reach ng Gento, no. Lahat, worldwide talaga. Sobrang yung pagputok nito, no. Yung mapa kasi, yung reach ng mapa, alam nyo naman yung reach ng mapa, talagang grabe din yun, no? Pero yun, more on sa vibe ng kanta, more on sa lyrics, syempre para yun sa parents mo. Pero yung Gento kasi, iba yung atake. Alam natin napakaganda ng meaning, alam natin napakaganda talaga ng mayahatid nung kanta. Pero yung para sa akin lang, ang pinaka nag-ano talaga dito is yung sayaw talaga na grabe. Nung pumutok to sa TikTok, naging dance challenge to, Gento dance challenge to, talagang ang dami talaga sumayaw nito, no? Talaga napaka-catchy talaga, lalo na yung songwriting ability ni Pablo, no? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya pumutok ng ganun, dahil din yun sa talento netong mga to, no? And kaya ayun, nakakatuwa lang na isa pa nakakatuwa sa kanila is yung mga kanta nila, sariling gawa talaga nila. Although na alam natin na yung harmony, like yung mixing ng music, may gumagawa niyan. And yung mga steps, nagpapatulong sila. Pero lyrics-wise kay Pablo, lahat yon, or sa kanila, brainstorming sila. Pero yung pati yung music, lahat yon, arrangement, hands-on sila ron. Like, pag hindi naman sinabi ni Pablo or sila kung sino man na, gawin mo ko ng music na ganito, yan, okay na, ikaw na bahala. Tapos, na namin. Hindi sila ganun eh. Nakita ko na isang vlog nila talagang hands-on sila, no? And, sino ba to? Basta yung DJ nila, nalimutan ko na, yung DJ nila, yung sa Mapa, at saka yung sa What, at saka itong Gento, no? May napanood akong vlog nila, no? Talagang si Pablo hands-on talaga. Talagang, ito yung harmony na gusto ko. Tapos pag may hindi siya gusto, palitan, parang in English lang, sinabihan niya yung yan, Sir Vida Music. Palitan mo to, ganito yung harmony, parang ganun sabi ni Pablo, no? Tapos, pwede ba natin medyo, parang hands-on talaga siya, as in, Tapos pagdating sa sayaw, alam natin yan, no? Itong Gento ang nag-choreograph nito, si Sir J of XB Jensa. Let's go, no? And yan, talagang hands-on din sila rito, no? Si Stel talagang, kung ano yung ma-suggest niya or sila sa choreography, no? Pero, yun, tiwala sila sa choreographer na si Sir J, no? Kasi ako, alam niyo naman, I've been dancing for almost 12 years, 13 years na yata talaga, no? 13 years, almost, going 14 years na. And, alam ko yung galaw ni Sir J, no? Marunong ako masid ng isang dancer, no? And pag halimbawa may isang dancer na alam mo yung galaw, alam kong siya yung nag-choreograph noon, plainly talaga, no? And sa napansin ko sa Gento, talagang more on si Sir J talaga yung gumawa nun, no? Nung choreography yun. And ginawa nila, ng tingin ko, ng SB19 is talaga nagtiwala sila. Kasi si Sir J, para nakikita ko sila sa mga vlogs nila, talaga sumasama-sama talaga siya sa mga concert nila, no? Kaya ayun, yung halos lahat ng choreography dun sa Gento is mostly sa kanya, or baka siya lang talaga lahat. So, I think that's it. So, ayun na siya, mga 18, no? Grabe, no? Ang haba na rin pala ng natin kwentuhan, no? So, nakakatawa lang, syempre, na-appreciate ng mga Japanese netizens ang ating mahalima, no? So, I'm hoping na sana makapanood pa tayo ng marami pang mga ganto, no? Like, kung ano yung mga next coming song nila, yung Cream Zone. Grabe, talagang hanggang ngayon, hype ako dyan pag narinig yung Cream Zone na yan, no? Kaya sana, ma-appreciate pala ng ibang Japanese peeps, or kahit di mga Japanese peeps, no, marami pa yan, mga ibang lahi, like Korean, like mga Australian, mga ganun, no? Maraming lahi pa, as in lahat, mga sana ma-reach ng SB19, no? And yan, supportan lang ang mahalima, and enjoy lang nila yung
bakasyon na lang ngayon as in, no? And yun, I'm really sure na once bumalik yan, magbabardagulan ulit yan. So ayun, kung meron ka sa comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point of Bed. So this is Point of Bed signing out. Peace, let's G.